So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, Itel Villion V50S. Sulit ba talaga i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga idol, pag-uusapan nga natin or quick review natin ng isa sa pinakamura na smartphone na pwedeng ma-offer ngayong 2026, which is the Itel Villion V50S. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas sa Philippines. Nung binili ko nga to sa online, medyo nawala siya, tapos bumalik. And ayan, makukuha nyo na lang siya ng napagandang deal dito sa ating link. So pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo na mukha itong Itel Villion V50S. So, ito ay isang brand, Villion V50S lang siya. Pero since under Itel siya dun sa store, kaya tinawag natin siya, or even naman sa posting, it's Itel Villion V50S. Pero parang siya yung, parang take for example, Xiaomi Redmi, di ba? So, Redmi lang siya. So, ito, Villion V50S. So, parang bagong brand to mula sa Transsion na i-introduce ngayon under Itel, okay? So, meron pa isa to, yung 5G na mura. I-unboxin natin yan sa ibang video natin, mga idol. Pero yan, pag-usapan muna natin itong Villion V50S since napamura niya lang 3 to 4,000 pesos pwede nyo ito makuha. So, again, for its price sa online, napalaki na makuha yung deal or discount. For the 4GB, 64GB of internal storage, pero siya makuha at around 3,500 pesos. So, napakagandang deal, lalo na ngayon medyo nagsisitaasan ng mga presyo ng smartphone. Ito, may nanatili pa rin mga mura like the Itel Villion V50S. Pero, ang ano dito mga idol, is yung kanyang RAM, 4GB, diba? So, yun yung isang magandang deal naman sa smartphone na to. Yung RAM niya ngayon, lalo na medyo nagsitaasan ng mga presyo ng RAM. Pero yung 64GB, yan yung isang magiging cost cut nyo when it comes to the smartphone na to. I think acceptable pa naman ng 64GB for a price na 3 to 4,000 pesos. And kumbaga, itong smartphone na to, real talk, maganda lang siya i-recommend for consumers na gagamitin ito as a secondary smartphone, gagamitin for work, for business. Hindi ko siya mara-recommend as your solid main smartphone. Kasi lalo-lalo na sa kanyang processor and of course sa operating system. So, yun. Marami kasing mga consumers ngayon na naghahanap ng smartphone na pangharaba, especially gagamitin nila for navigating tools sa trabaho nila. Take for example, mga delivery riders natin or motor taxi riders natin. Ayan, magandang secondary smartphone to or sabihin na nating working phone dahil mura lang siya. Hindi kayo manghihinayang na mabugbog itong smartphone na to dahil sa kanyang affordable price lang. So, when it comes sa processor niya, it is powered ng Unisoc T606. So, yung ganyang processor, pwede for a budget segment. And yun, hindi ko siya, kung gagamitin nyo pang laro, wag na. Lalo na pag mga solid games na AAA, wag nyo nang balakin. Kasi sa kanyang presyo, expect nyo na yan na low performance sa gaming. So, ML, pwede yan. Honor of Kings, mga MOBA games, pwede. And even COD nakapag-try naman na ako dyan. May mga few frame drops even sa ML, pero manageable naman siya or playable. So, yun. Kumbaga, pag mga lighter task or lighter load, ayan, T606, pwede yan. For example, mga social media, scrolling to applications, manonood. No worries sa mga ganyang activities, okay naman. Hindi naman din ganun. Sobrang lag siya pag nag-scroll kayo sa mga application nyo or opening of apps, wala naman ganun sobrang delay, okay? So, when it comes sa kanyang camera, it is equipped naman ng single camera. And it is an 8 megapixel camera, and for the front-facing camera, it's 5 megapixels. Ito lang yung, kumbaga, magiging breaking point ng mga consumers natin or magiging skeptical sila, to be honest. Yung battery. So, the battery is medyo maliit in today's time. It's 4,000 mAh battery capacity, and the charging rate is 10 watts lang. I know yung mga ibang consumers magiging skeptical. Real talk naman, kasi usually, ang naman talaga real talk, ang pinaka the best or minimum na pwede na natin magamit na battery capacity na acceptable in today's time is 5,000 mAh battery. Diba? So, sa 4,000 na yan, medyo mababa yan. Expect nyo na hindi ganun ka-solid yung battery niyan compare sa mga ibang brands. Then, almost, hindi naman kapresyo,
hindi nagkakalayo ng price point. Usually, yung ibang mga smartphone is mas mahal ng 1.5, mas mahal ng 2,000, pero meron na mas ma-offer na battery capacity. Kaya very crucial ang decision making ng mga consumers natin kung ano ba talaga perfect smartphone na pwede mabili ngayong 2026. Pero when it comes sa overall, in fairness for the form factor and design, maganda naman, very eye-catching na may itsura ng Itel Videoon V50s. It's 6.52 inches, an IPS LCD display, and 9Hz screen refresh rate. So, syempre, sa notch is, kumbaga, co-consider na natin yan or acceptable na natin yan in this kind of category. And sa screen size, I know medyo maliit din. Usually, ang nakikita natin is 6.7 pataas. So, expect nyo na yan dito sa Itel Videoon V50s. Hindi siya ganun kalaking screen and meron siyang notch display at malalaki yung bezel niya. So, real talk sa kanyang screen, all design siya or talagang hindi ganun siya ka-innovative. Sa operating system din is Android 15 Go edition. So, hindi siya full Android OS dahil medyo mababa yung ino-offer na ibang RAM ng Videoon V50s. I think may ino-offer pa tong 2GB64. And meron ito, 4GB 64 to. I think before wala akong nakitang 4GB eh. It's 3GB eh. Pero yan, meron din tayong, ayun, ang pinaka-disappointing, meron tong 32GB. Yes, 3GB, 32GB na medyo off yung ganon. Ay, hindi ganon kalayo yung presyo niya for the 4GB64. Go for the 4GB64, mga idol. Parang 200, 300 pesos lang ang kanilang difference. Kunin nyo yung 64. Hindi na po practical kunin ng 32. Sobrang baba na nun. Huwag nyo nang kunin yun kahit na naka-Go edition siya. Go for the 4GB64. Mas better, lalo-lalo na sa RAM. So, marami namang option or variant ang Videoon V50s. Pero, ulitin ko sa inyo mga idol, wag nyo nang kukunin ang 32GB of internal storage. The design, medyo nagiging identical sa Poco smartphone, like the Poco M7. The design-wise maganda, aesthetic, eye-catching, and form factor, ergonomics, okay na okay. Magaan siya pero hindi siya ganun ka-slim. Even though meron siyang 4,000 mAh battery capacity na maliit lang, pero hindi nila na-maintain yung pagka-slimness ng smartphone na to. So yun mga idol, the main question dyan, Lord, sulit ba ang Videoon V50s? Real talk lang, for its price, sulit naman talaga. Kasi biruin mo 3.5, 4GB64 na, pwede na yan mga idol, lalo na in today's time, ngayon 2026, lahat po ng smartphone nagsitaasan ng presyo. Solid ang tataas ng presyo, parang gasolina yan. Kasi syempre, tumaas ang dollar, tumaas ang price ng RAM. Hindi lang tayong nakaka-experience niyan. Buong bansa nakaka-experience ng RAM shortage. Lalo na sa ibang bansa, tumaas din ang presyo ng PS5, Apple, lahat nagsitaasan, including mga Android devices. So, let's appreciate Transsion na nakakapag-offer pa rin sila ng affordable smartphone sa mga consumers natin na gagamitin lang pang trabaho, pang negosyo, at pang light activities. So, kung interested kayo sa Itel Videoon V50s, tap mo yung video, may shopping button dito. Syempre, malaking tulong din sa mga consumers natin, sa mga viewers natin dito, ang discount na i-offer ng ating video. Again, exclusive lang yung discount na yan dito sa ating video. Kaya grab your chance now, makuha ng napakagandang deal ang Itel Videoon V50s.